Inabot ng 9 oras ang pag-apula sa sunog na ito na sumiklab ng alas 11 kagabi sa Iloilo City. Natupok ang dalawang heritage building o mga lumang gusali na inuupahan ng ilang establishmento. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog na naapula bandang alas 8 na ng umaga. Mahigit 8 milyong pisong pinsala ng sunog na inaalam pa ang sanhi. Sinukat ang kakayahan ng malalaking armas na maaari raw gamitin laban sa banta ng terorismo o pananakop sa Tarlac. At nasubok din ang diskarte ng mga sundalo sakaling pumalya ang kanilang mga gamit. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Isa ito sa mga posibleng gawin sakaling may bantang panlabas na nais pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Magkakasunod na pinaputok ang Atmos 155mm self-propelled guns ng 502nd Combined Arms Brigade na nagsilbing defensive lines sa bahagi ng Central Luzon sa Camp Edwin Ravina Air Base sa Capas, Tarlac. Hanggang 30 kilometro ang pwedeng abutin ng mga bala. Pagsasanay yan sa isang senaryo ng pananakop sa bansa. Isa sa mga bagong procured na equipment ng artillery. Dito nagkaalaman, pwede palang mag-jam ang Atmos. Pero tuloy ang laban, dapat dumiskarte sa anumang senaryo. Isa sa mga gusto naming i-validate kung ano man yung nakita naging performance ng mga assets natin sa ground, no? Kanina titingnan namin lahat 'yan, and yun nga sabi ko kanina, part of our exercise is the validation ng ating mga capabilities. Ito ang kauna-unahang Combined Arms Training Exercises o CATEX-Katihan. Mahalaga ang CATEX-Katihan ay sinasagawa ng Philippine Army dito sa Capas, Tarlac na layong mapalakas ang territorial defense operation ng militara. Only through this kind of large-scale training exercise natin makikita kung yung ating dating ginagawang inisyatiba sa capability development ay talagang ating magagamit kung kailangan gamitin. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, nakatutok 24 oras. Wagi ang defending champions na Letran Squires sa Game 1 ng NCAA Season 99 Best of 3 Men's Basketball Finals kontra sa Junior Altas. Nagtapos ang laban sa score na 97-80. Ito ang unang beses na nakapasok sa finals sa koponan ng University of Perpetual Health System Dalta. Goal naman ang koponan ng Colegio de San Juan de Letran na makuhang back-to-back titles. Maghaharap ang dalawang teams sa Game 2 sa Miyerkules sa PhilOil Eco-Oil Center. Mapapanood yan live sa GTV at live streaming sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA Philippines. Magbabalik sa pag-arte sa Kapuso Network si Tom Rodriguez sa Magpakailanman o MPK mamayang gabi. Inalala rin niya ang kanyang fondest memories with his dad. Yan ang aking chika. Big step para kay Tom Rodriguez ang kanyang unang panayam sa GMA Integrated News Interviews. Ikinatwaro ito ng kanyang buong pamilya. Yung expression ko dun sa thumbnail, mukha ni Daddy yung nakita ko kagad for some reason. Kaya dun, sinend ko sa I sent the link to my family, yung sinend sa akin ni Popoy. And I said, bakit si Daddy yung nakita ko dito? And everyone was chiming, oh yeah, I see it. And then we all talked about it. Ikinuwento ni Tom na malaking bitak ang iniwan ng kanyang namayapang ama. And things would have been different kung nabubuhay pa siya nang dumaan si Tom sa itinuturing niyang most challenging part ng kanyang buhay. Si Dad Kenkoy eh. So I think he would have, aliwan niya ako, we'd still have the horses. If he was still around, we'd fix the fences that got knocked down by the horses, fix the roofing that got blown away, and that would have taken my mind off a lot of things. Pamilya daw ang may pinakamalaking ambag sa muling pagsuong ni Tom sa buhay. Kaya't labis siyang nakarelate sa karakter na kanyang ginampanan sa episode mamaya ng Magpakailanman, A Mother to Remember, The Brian Benedict Story. Ang true-to-life episode
ay tungkol sa isang aspiring actor na iniwan ang kanyang promising career para mag-aruga sa kanyang inang PWD. Ganon yung naging condition niya, mom niya. Hearing impaired na nga, nagkaroon pa ng Alzheimer's na hindi siya maalala. And just thinking, what if my mom couldn't remember me anymore? Ayaw gadunta, simba ko lang, di rin matinuod. Pero even just thinking of that, and I called her kanina as soon as I know. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.